Magandang hapon, Pilipinas, 2:54 ayon sa Philippine Standard Time. Kasama niyo si Harry Bayona para sa Panahon TV Express. Maulang panahon nga ang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao. Yan po ay kaugnay pa rin ng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa naturang rehiyon. Kaugnay nga ngayong alas 2:12 ng hapon ay inilabas ng PAGASA ang Rainfall Advisory number 7. At ayon nga po rito, asahan umano na magpapatuloy hanggang sa susunod na 3 oras ang intermittent moderate to occasionally heavy rain sa ilang bahagi ng Surigao del Sur, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Davao del Sur, Sarangani, South Cotabato at Misamis Oriental. Paalala nga po ng PAGASA sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy po nating bantayan ang lagay ng ating panahon. Samantala mga kababayan, mahalagang masilip din po natin ang 3-day weather forecast natin po sa atin, ang PAGASA. Unahin po natin sa Baguio, fair weather nga pong ating mararanasan dyan. Simula po yung bukas, magpapatuloy ang magandang panahon hanggang sa darating na weekend. Dito naman sa atin sa Metro Manila, magiging maganda ang ating panahon bukas hanggang sa araw po ng Sabado. Pero pag sapit po natin ng araw ng Linggo, asahan po natin na makararanas po tayo ng mga pag-ulan. Sa Metro Cebu naman po, magiging maulan nga po ang ating panahon bukas. Asahan po natin ang rainy weather hanggang sa darating na weekend. Bit-bitin po natin ang ating mga panangga sa ulan. Sa Metro Davao naman po, fair weather ang ating mararanasan simula po yung bukas. Magpapatuloy ang magandang panahon hanggang sa darating na Linggo. At bilang panguli sa Zamboanga, rain showers or thunderstorms ang sasalubong po sa atin. Bukas po yan araw ng Biyernes, pero pagsapit po natin sa araw ng Sabado at Linggo, asahan po natin na gaganda ang lagay ng ating panahon. At yan nga po ang 3-day weather forecast natin sa atin ng PAGASA. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas sang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kababayan, para sa isang masustansyang merienda, ternuhan po natin ito ng tsaa. Ano-ano nga po ba ang health benefits na maidudulot ng pag-inom ng tsaa? Panoorin po natin yan sa tamang oras. Isa sa mga inumin na nakakatulong para sa isang malusog na pangangatawan ay ang tsaa o tea. May iba't ibang klase ng tea at ilan sa mga ito ay may katumbas na tamang oras sa pag-inom nito. Katulad na laman ng green tea o black tea, ang tamang oras sa pag-inom ay 1 o 2 oras pagkatapos kumain. Siguraduhin nakakain bago uminom ng tsaa para hindi sumakit ang tiyan. Hindi naman inirerekomenda ang pag-inom ng green tea o black tea sa gabi dahil sa mataas na caffeine content nito. Kaya naman mainam na uminom ng tsaa bago mag-alas 5 ng hapon bago magsimula ang hapunan. Kahit maganda sa kalusugan ang pag-inom nito, ang sobrang pag-inom ng green tea o black tea ay nakakasama sa katawan. Kaya naman nararapat na uminom lamang ng 2 beses sa isang araw. Ngunit kung ang iniinom nyo naman ay herbal tea, maaari itong inumin kahit anong oras sa isang araw dahil ito'y caffeine at sugar-free na inumin. Maraming benepisyo ang pag-inom ng tea o tsaa. Taglay nito ang antioxidants na nagbibigay proteksyon sa katawan laban sa mga epekto ng polusyon. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang sakit sa puso at stroke dahil nililinis din nito ang arteries. Linalabanan din ito ang blood clots na nagmumula sa makolesterol na mga pagkain. Bukod sa nagpapalakas din ito ng immune system, mainam din ito sa digestion. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! At iyan po muna ang latest mula rito sa PAGASA DOST. At your service ngayong hapon, ang inyong weatherman, si Harry Bayona para sa Panahon TV Express.